Arnold Clavio. Pinick up niya po yung salitang scam, pero hindi niya po sinabi na yung salitang scam ay pinabura ni Chis Escudero. Ibig sabihin, hindi po tinatanggap ng korte yung salitang scam. Pero nakita nyo naman kung paano magtrabaho to si Arnold Clavio. Ito po ang pinakamagandang halimbawa. Ano man ang sabihin ni Kapunan, pinaburaman yan ng korte, sasaluhin na yan ng mga media. Bahala na yung media. O, ito po. Ito po, double sword po itong ginawa ni Arnold Clavio. Dinala niya po yung scam para palaganapin po na scammer si BP Sara. At the same time, ginamit niya po yung kasikatan ni Alex Ayala para bumanat sa mga Duterte. Basahin ko lang po. Ako si Igan. Scam is the word of the day. Scam, yan ang paglalarawan ni Attorney Lorna Kapunan kung paano nabudol umano ni Vice President Sara Duterte ang bansa sa confidential funds. Walang resibo, walang ibang ebidensya, pawang acknowledgement receipt na may fictitious names na nagsasabi na pinambili ng gamot o binayad sa travel expenses. Pero kung saan ginastos ang iba pang confi funds, hindi pa rin malinaw kung nagamit sa itinatakda ng batas. Tignan nyo. Pero noong 2020, ayan muna, so yung salitang scam, dinala na po yan ng mga media para palaganapin na scammer si BP Sara. Ang linaw po, Arnold Clavio, kung nakikinig ka talaga at hindi lang si Kapunan ang pinakikinggan mo, kung patas ka talaga, di ba? Patas ka. Hindi ka patas eh. Talagang pinamumukha mo na anti-Duterte ka. Walang resibo, walang ibang ebidensya, pawang acknowledgement receipt. Kung nakikinig ka sana, Arnold Clavio, pare-pareho lang sila, no? Yung dinadala po nila, panay acknowledgement receipt. Ang tanong po natin, masama po ba ang acknowledgement receipt dito po sa confidential fund, na patunay ng confidential fund? Natanong po yan eh. Tinatanggap ba nila yung acknowledgement receipt? Tinatanggap po. Tinatanggap pala ng COA yung acknowledgement receipt eh. Anong karapatan yung mga media na pasamain yung acknowledgement receipt? Yan yung problema eh. Yan yung pinakamalaking kalaban natin dito. Hindi po si Kapunan, hindi po sila Chua, hindi po sila Luistro, hindi po si Ligutan, hindi po yung mga congressman na nakikita natin, sila Chua, etc., sila Adjong. Hindi po natin malaking problema yan dahil wala naman pong naniniwala na sa kanila eh. Di po ba? Hindi na po sila pinaniniwalaan. Ang pinakamalaki natin problema, itong mga katulad ni Arnold Clavio, na wala na pong, hinubara na po nila yung sarili nila nung pinanumpaan nila bilang media man na maging parehas. Ang dami pa rin naniniwala dito sa mga to. Sa media po sa Pilipinas, maraming naniniwala. Yan po ang pinakamalaki nating problema. Pero unti-unti na po silang hindi na pinaniniwalaan. Okay. Uulitin ko lang sa iyo, Arnold Clavio, yung acknowledgement receipt, tinatanggap yan ng COA. Sino ka para questionin yung acknowledgement receipt? Ano lang ang pinalalabas nila? Unusual. Bakit pa na acknowledgement receipt? Kung tinatanggap yung acknowledgement receipt, bakit hindi?
Narinig mo na ba, Arnold Clavio, yung liquidation by certification? Bakit hindi mo binabanatan yan? Yung bang paggastos ng mga congressman at mga senador, confidential ba? Bakit kinakailangan liquidation by certification sila? Hindi naman confidential fund. Certification lang. Eto, may acknowledgement receipt pa, Arnold Clavio. Yan ang pinaka-resibo. Alam mo kung bakit? Kahit nagtatanga-tangahan ka lang kunwari, hindi po professional yung mga agent, yung mga confidential agent, hindi po sila professional. Wala po silang resibo. Naintindihan mo ba? Ang acknowledgement receipt ay tinatanggap pag confidential. Dapat nga hindi binubulgar ito lahat sa publiko. Pero dahil impeachment trial, okay lang. Kaya lang, para pagdudahan ninyo, eto na lang. Bakit hindi mo sinasabi? Bakit hindi mo iparehas yung balita mo o yung mga pinopost mo? Bakit hindi mo ipost din na sinabi rin ng COA na wala silang nakitang patunay na tumanggap si BP Sara at napunta sa kanya yung confidential fund? Bakit hindi mo rin sinasabi yan? Ganyan ang media natin, napaka one-sided. Meron na po bang tumistigo na nagnakaw si BP Sara? Meron po bang tumistigo na yung confidential fund ay ibinili niya ng luxury cars o mansyon? Hindi po aabot sa mansyon. 1 billion po ang mansyon. Pinakamura billion. Wala pong billion. Paalala lang natin sa mga tukmol na to. Wala pong billion ang pinag-uusapan natin. Total na. 500 million. Around 500 million lahat na ng total ng confidential fund. Magkano po ang confidential fund ni BBM mula po nang naging presidente? May nakita ko 18 billion yata. Yung kabuang confidential fund ni BP Sara buhat nung naging vice president siya, around 500 million lang. Kay BBM, mahigit 18 billion. Bakit hindi po ninyo iniimbestigahan? Kasama ba sa 18 billion yung pinamigay kay Lenny? Na 500 million? Yung isang bigay kay Lenny, ilang taong confidential fund ni BP Sara? 2 opisina. Vice President at DepEd Secretary. Mayor ng Naga City, binigyan ng 500 milyon. Kumibo ka ba, Arnold Clavio? 18 billion, wala nagko-question kung saan ginamit. Tama naman yun kasi confidential. Kami rin, hindi namin ko-question yan kasi confidential. Pero yung around 500 million lang mahigit. 2 ahensya, OBP at saka DepEd. Ang laki ng question ninyo. Alam nyo po ba na yung lahat ng budget ni BP Sara, malalagpasan po yan ng gastos dito. Yung sabihin nyo, bakit kami umaangal sa gastos? Tama po. Alam po ninyo, dapat ipagbawal po yan. Kung ang hinahabol nyo lang po na pera ay 70 million lang po, yung pinasosoli nyo kay BP Sara, at ang ginastos nyo ay bilyon ang gagastosin nyo sa confidential fund, sa pag-iimbestiga o trial.
Mahiya naman kayo sa taong bayan. Ang hinahabol ninyo kay BP Sara, 70 million. Appealable pa yan. Alam nyo ba yung appealable na salita? Hindi pa yan final. Ano po ang pinagbatayan nila? COA lang. Yung COA mismo nagsabi na hindi pa yan final. Hindi pa final pero kinasuhan na. Alam nyo po ba sa final kung ano lang po ang resolution dyan? Hindi po kulong. Hindi po makukulong si BP Sara dyan. Pag ganyan ang kaso.